Yun, nagpaalam po tayo sa school kung pwede natin kausapin sa loob yung ating isang scholar. So hindi daw po pwede, so dito na lang natin iintayin sa labas yung scholar natin na dito muna tayo sa Malilom. Yan, hintayin na lang po namin dito dahil nagpaalam kami sa mga heads ay bawal daw po mag take pictures or ano sa loob ng eskwelahan nila, kaya ginagalang naman natin yon. Ang scholar pala na pupuntahan natin dito ay si Angelica po, scholar po natin ng Dongs TV, at kailangan niya rin yung allowance kaya ibibigay na natin sa kanya. So hinihintay lang namin dito. Siya po yung kaedad lang ni na Maylin na nagkaroon ng anak sa murang edad niya. Pero ngayon tuloy-tuloy naman yung pasok niya. Kumustahin natin ano yung mga kailangan din niya, at saka yung pagpasok ngayon, kumusta ba yung adjustment ng bata. Lalo na may anak siya, saan niya naiiwan yung bata, sino nag-aalaga ngayong pumapasok na siya. Dito na po si Angelica para malaman natin kumusta yung kanyang unang pasok after ng pandemic. So Neng, kumusta yung pag-aaral mo dahil ngayon lang ulit nagpasukan? Okay naman po. Maaga lang po yung pasok. Anong pagkapuyat po? 6 AM bago minsan po ay alas 3 na nauwi, alas 4. Ng hapon? By schedule po kasi yun. By subject. Hindi ka ba nahihirapan pagpasok? Dahil katulad dati, module-module lang, kahit anong oras gumising. Ngayon, kailangan mo ng gumising na madaling araw. Pag minsan po ako nahihirapan. Paano yung pag-aaral mo, di ba? Pinagsabay mo pa sa, siyempre, meron kang baby. Sino nag-iintindi pag umaalis ka? Sina mama po. Napaiwan ko po muna doon. Naiiwan mo muna sa kanila? Opo. So pag umaga, iniintindi mo lang muna yung sarili mo? Opo. Kasi yung lugar nila Angelica, medyo pabundok. Malayo po dito sa bayan. So dito siya nag-aaral. Magkano ang pamasahe mo, Neng? Papunta pa lang dito? Pag pabanto po sa bayan, 30 po. Ayun, 30 pesos, tapos papauwi, 30 pesos din. Opo. So kung 100 ang pamasahe mo sa isang araw, may 40 pesos ka na lang pangkain. Opo. Paano pa yung mga pang-project mo, ano? Gatipid naman po ako. Hindi lang po ako nagagastos masyado. Sa ngayong pagpasok mo, may mga kailangan ka ba bang kulang? Wala pa po, sir. Wala pa po namang naano si madam po. Wala pa kayong kailangan na bilhin na project, mayroong assignment? Wala pa po, sir. Yung mga tinuturo ba ng teacher ngayon, kumusta? Simula na ba ng lecture o anong nangyayari sa school? Hindi pa po. Ano pa po kami, orientation by subject po. Bago schedule din po yung oras ng subject. Ilang subject mo sa isang araw? Marami po, sir. Dahil ano po yun Martes at Tuesday ay may pang umaga, may pang hapon po. Tapos Merkulis at Huwebes at Biyernes po, yun ay parang umaga na hanggang hapon po. Marami pong binigay yung teacher sa amin. Sa isang linggo, Neng, bali yung pasok nyo, araw-araw na ba? Araw-araw po yun. Maghapon na talaga. So yun di mahirap. Kung Pagod araw-araw po, sila. person. Kailan kayo nag-start ng pasok? Ngayong, di ba ikaw ay senior high, grade 11? Opo, YUMS, grade 11 YUMS. Nakaka 2 weeks na ba kayo ng pasok? Hindi pa po. 1 week pa lang. Kanina lang po. Kanina ka lang nagsimulang Kanina pumasok. lang po kami.
Ay, 6 hindi nga ba po. kayo nagsimula nung August 22? Ano po, na-extend. Na-extend. Kasi nung nalaman po natin, nung pupunta natin sa kanila, parang ang po. pasukan ay August 22. po. So akala ko, parang nakaka 2 weeks. Ibig sabihin, ngayon ka palang papasok. Kaya pala tinatanong ko, yung mga gamit, wala pa palang nire-request yung teacher o assignment. Kamapasok nyo lang kahapon o ngayon? Ngayon po. Ngayon lang pala. So ngayon palang mag-a-adjust itong bata. So kumusta? Ano masasabi mo sa school nyo, sa Okay campus? naman po masaya. Ano. Kaso Maganda nga lang yung po school yan. nyo, no? Nakapasok ko kanina doon. Maganda Pero nga po inaanap ka namin, bawal daw nga mag-video doon. Bawal nga daw po, sir. Ay, sa classroom nga ni po kami, 46. Ay, anong liit po nung classroom? Sikip kami. Sabi nga po nung teacher namin kanina, magadagdag daw po ng isang section. Oo, para maging Yumes, maayos yung pagtuturo. letter F. Kasi po, sobrang pagkadamit, bawal daw nga ni po yun kasi parang social distancing pa daw po ngayon. Parang di Kailangan pa po. yun para Kaya maging magabawas safe daw kayong po lahat. kami bukas. Anong balak? Hahatiin daw kayo? Hatiin daw po kami. Tapos may nadadagdag pa po. Pag may bagong ano po, enrollment ay nadagdag po ba ganyan? Ibig sabihin, yung napuntahan namin doon na maraming pila, enrollment pa yun? Hindi man po, yun po yung mga napasok. Hindi, may mga pila kanina doon sa registrar. Nagpunta kami kasi sa office, nagpaalam kami. College po yun? Mga college. Kabila po kasi nun ay college. Dito po yun sa amin sa may kabilang gilid. Nagpaalam May kasi kami sa second kanila para mapakita yung eskwelahan. Pinicturean Mapakita lang kung po. kung safe ba kayo. Bawal daw magpicture doon. So tinignan lang namin kung ano yung itsura ng eskwelahan. Maganda naman at sa entrance pa lang, may mga guard po, na. May guard po. I-check Tas, yung ID nyo. Hindi basta-basta makakapasok, no? Kaya yung Bago kinagandahan po dyan, kami pumasok doon kanina, secured kayo? Tinignan po kami nung temperature tapos nilagyan po kami alcohol. Pumila din po kami. bawal din pumasok na walang face mask. Bawal po. Allowance niya ay ibibigay na po natin para magamit po dahil mahirap din yung wala silang magamit, lalo na ngayon pagpasok. Ang mahal na ng pamasahe, lahat nagmahal na. Buti may natitira pa nga sa bata. Magtipid ha, Neng? Opo. Sabihin mo sa akin kung may mga kailangan kang sa project, sa mga assignment, no? Na kailangan sa eskwelahan. So maraming salamat po kay Miss Betty na nagbigay ng scholarship sa batang si Angelica. Iabot na po natin. Sir Christian, ibigay mo kay Angelica yung para sa pag-aaral niya. Thank you po. Thank you, Miss Betty. Salamat po sa pagbibigay ng scholarship niyo sa akin. Papapagpatuloy ko lang po itong pag-aaral ko. Hindi po ako hihinto. Mag-aaral po ako ng maayos. Basta masasabi ko lang sa inyo, maraming salamat. At para God bless. matupad yung mga pangarap mo. Pangarap ko po.
po.